Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ituro ito, palaganapin ito, at gamitin ito sa ating pagsusulong at pagpapalakas ng mga komunidad na nananampalataya, nagsisilbi sa kapwa at sa bayan. Manalig tayo, magkaisa tayo, malalampasan natin ang dilim. God save the Philippines. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Habang dumadanas ang bayan ng matinding pagsubok, tayo'y dapat magkaisa. Ako'y tumutula, makatang makata. Ako'y uupo, tapos na po. Ito, magandang pagkakataon para ho tayo ay mag-ayuno. Ito ay magandang pagkakataon para ho tayo mag-reflect sa ating mga pagkakasala. Kailangan maganda ho sa mga panahon na ito, tayo ho nagninilay-nilay sa kung paano nagsakripisyo ang Panginoon para isalba tayong lahat. No? Ang Panginoong Jesus, di ba? Huling salvo, bago tayo magnilay-nilay, maganda na na introhan na natin yung ating pagninilay-nilay ng isang halimbawa ng isang taong dapat hindi natin tularan. Oo, wag tularan! Ganon. Dapat may pangalan na wag tularan. Sara Duterte. Ganon. Now, Jero, si Sara Duterte ay merong isang public service announcement. Public service announcement, guys, ang kanyang ginawa. Ano ba ang kanyang sinabi? Ito, VP Sara Duterte's Holy Week message, God save the Philippines. Yun. May God pala to si Sara Duterte. Naniniwala pala sa Diyos to. Oh, anyway, ito ho yung kanyang mensahe. Habang dumaranas ang bayan ng matinding pagsubok, habang dumadanas ang bayan ng matinding pagsubok, tayo'y dapat magkaisa. Ako'y tumutula, makatang makata. Ako'y uupo, tapos na po. Sorry, hindi ko talaga mapigilan, guys Oo, di ba? Tuloy natin. at lalong lumalalim ang pagkawatak-watak. Ang Kwaresma ay paanyaya para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob, at pagbabalik tanaw sa mga pinahalagahan nating mga Pilipino. Malasakit, pananampalataya, at pagkakaisa. Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ituro ito, palaganapin ito, at gamitin ito sa ating pagsusulong at pagpapalakas ng mga komunidad na nananampalataya, nagsisilbi sa kapwa at sa bayan. Manalig tayo, magkaisa tayo, malalampasan natin ang dilim. God save the Philippines. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Pinutol pa nila, di ba? Kasi kung pinutol pa nila, parang, di ba, nagbabasa ka na nga lang, Tagalog na nga, tapos ine-edit pa? Ganun ka bobo. But anyway, ayun, God save the Philippines daw, guys. Overcome darkness amidst heavy trials and growing division. Siyempre sa English. In English ni Inquirer kasi audience na mga high society. Oo. Alam niyo, mga kotsero, ang lang naman, ang pilit na nagdi-divide sa Pilipino ay walang iba kundi yung pamilya nila. Ikaw ba naman, pagplanuhan mong i-destabilize ang Pilipinas? 2023, pinagplanuhan nyo i-destabilize ang Pilipinas. Pinilit nyong ipasok si GMA bilang House Speaker para ma-impeach nyo si PBBM. Ano ba naman kalokohan yun? Minamanipulan nyo ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas para pumabor sa inyo. Sila lang naman ang cause of division sa Pilipinas. Kaya wag silang magsalita as if nasa kanila yung moral ascendancy, na as if sila yung nagpo-promote ng unity.
If anything, kayo nga yung papilit na nagbabaklas ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Yung Duterte family. Kayo lang. And I say Duterte family because it's all of them. Si Baste, si Pulong, si Sara, si Digong, hanggang sa level ni Hanilet, tsaka ni Kitty. Tindi. Buong pamilya talaga eh. Sila ho yung pilit na gustong pagsirain ang ating maayos sa sistema ng gobyerno. Take note I qualified it as maayos because it is true. Di hamak ko na mas maayos ang sistema ng gobyerno ho natin ngayon kaysa ho noong panahon ni Rodrigo Duterte. Walang sinabi. Walang sinabi yung panahon ni Digong. Tama ho si Yusek Clery. Nung binanggit ho niya na itim noon. Ngayon, magsasalita ito sa Sara Duterte na kailangan daw tayo ay mag-ayuno at pagnilay-nilayan ang sagradong pagsakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Sana hindi ka na magsalita ng ganyan. Alam mo kung bakit? Alam niyo mga kutsero kung bakit? Kasi lalo lang kung lilitaw yung pagiging banal na aso at santong kabayo ni Sara Duterte. Kaya nga siya binansagang banal na aso eh. Kasi hindi ho siya ganito magsalita. Imagine, para makapagsalita si Sara Duterte ng maayos, kailangan niya magbasa sa script para makapagsalita siya ng malinis at walang malinis at hindi mapupulaan. Kailangan niya ng script. Ganyan ho kalala ang natural ni Sara Duterte. Hindi ho siya ganito. Papakita ko ho sa inyo kung ano yung natural kay Sara Duterte. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Ito, walang script to. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did he Bata? say? Graduate ng PMA. So this time, Bata. inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Pero alam nyo mga kotsero, magiging toxic lang naman ang isang relasyon kung meron kang karelasyon na isang taong psychotic. Ganun lang, magiging toxic ang isang relasyon kung meron kang karelasyon na narcissistic, psychotic. So toxic siya, oo. Pero hindi dahil kay BBM, dahil kay Sara. There, unfiltered moment. Unscripted moment ni Sara. Sabi ko sa inyo mga kotsero, si Sara, para magtunog maganda sa tenga, kailangan niya ng script. Kasi kung wala siyang script, ito ang naturalesa niya, ito yung totoong pagkatao niya.